Nagsisimula ang ating kwento sa pakikipaglaban ng ating bayani sa mga zombie. Ang pangalan ng ating bida ay si Duan Fei, isa lamang itong ordinaryong college student. Ngunit 20 taon na ang nakalilipas, ang malalaking paglaganap ng mga zombie ay lumitaw sa buong mundo, at ang buhay ng ating bida ay nawasak ng malaking sakunang ito. Sa nakalipas na 20 taon, ito ay nagtitiis na makaligtas sa mundong puno ng panganib. Natatakot ito sa kamatayan, ngunit unti-unti nitong napagtanto na ang kinatatakutan niya ay hindi ang pagkawala ng kanyang buhay. Ngunit maaaring mayroong kabilang buhay, kung saan hindi niya kayang harapin ang kanyang pamilya. Ang kanyang nag-iisang pamilya na naibando na niya, sa 20 taon na nakalipas naging makasarili ito para sa sariling kaligtasan. Ang panghihinayang nito ay nagpahirap sa kanya, sa bawat araw ng kanyang buhay, at sapat na ang kanyang pamumuhay ng ganito. Hindi na siya tatakbo sa panganib kung mamatay siya, sa wakas ay makakababa na siya sa impyerno at pagbayaran ang kanyang mga naging kasalanan. At nahihirapan na nga ang ating bida sa mga halimaw na nakakalaban nito, kasi nagamit na nito ang buong lakas, at nagtataka ito at bakit hindi man lang ito nakakapinsala. At kung hanggang dito lang ba ang kaya niya, lahat ng sakripisyo na ginawa niya, ay parang baliwala lang. Pero hindi peren na wala ng determinasyon ang ating bida at nakipaglaban peren ito, hanggang matapos ang kanyang masalimuot na buhay. At laking pagtataka ng ating bida at nagtatanong bakit buhay peren ito at bakit nasa kwarto niya ito. Dahil sa 20 taon ang nakalipas ay matagal na itong nasira. Nawala na rin sa hangin ang amoy ng dugo at nabubulok na laman. Nababagabag peren ang ating bida kung panaginip lang ba ito. At nasulyapan nito ang picture niya at ng kanyang nakababatang kapatid na masaya at nasa dalampasigan, kasi ito ang hiling nito, na makita ang karagatan. At bigla nitong napagtanto na ito ay nangyari 20 taon na ang nakalipas. Wala peren sa diwa ang ating bida, kasi buong pagtataka peren nito na parang totoo, hindi peren ba siya nananaginip? Or binuhay ba siya ulit at binalik sa nakaraan? Tumayo ito at tumingin sa salamin. Ito ang itsura ko 20 taon ang nakalipas. Totoo bang binalik ako sa nakaraan? Napaisip ito bigla, kung totoong bumalik yung oras maaaring buhay pa ang nakababatang kapatid nito. Dali-dali nitong hinanap ang kanyang kapatid. Naalala nito ang mga dating naganap, kakaumpisa pa lang ng mga sakuna ang nangyari ay may isang mahihinang zombie na pumasok sa kanilang bahay, naging duwag ito at natakot, napaupo ito sa kanilang sahig nung nakita nito ang zombie. At dahil sa takot inabandona nito ang kanyang nakababatang kapatid na hindi nakakalakad at nakaupo lang sa wheelchair, tumakbo ito papalayo at iniwan ang kanyang kapatid. Yun ang malaking pagsisisi na ginawa ng ating bida, dahil sa pangyayaring iyon, kinamumuhian niya ang kanyang sarili sa pagiging duwag nito. At kung totoo man na ibinalik siya sa nakaraan, ipinapangako nito na protektahan nito ang kanyang nakababatang kapatid na si Xinyu, ang tanging natitira nitong pamilya, kahit anuman ang mangyari, at ng buong buhay nito. Naghahanap ito sa sala, pero di peren niya ito nakikita, at nakita nito sa orasan ng araw ng kasalukuyan, ito'y ika-20 ng December. At naalala nito ang sober ng kanyang liham sa pagtanggap sa kolehiyo. At dito na naniwala ang ating bida, na ibinalik nga siya sa araw bago mag-umpisa ang sakuna. At kung ganun buhay pa nga ang kanyang nakababatang kapatid. At buong akala nito na hindi na nito makikita, sabay pagbukas nito sa pintuan, laking gulat nito nung nakita nitong muli ang kanyang nakababatang kapatid, sambit nito. Sis, nakangiti si Zinyo na nakatingin sa labas ng kanilang bakuran. Ika nito bakit bro? Nag-aalala itong nakatingin sa kanya. May problema ba? Yumuko na naiiyak ang ating bida dahil hindi peren nito makalimutan ang mga dating naganap, dahil sa pag-iwan nito. Nagtataka naman ito si Zinyo dahil nakita niya itong umiiyak. Sabay sambit sa pangalan nito, Duan Fei. At humahagulhol na nga sa pagiyak ang ating bida at panay sambit ng patawad nito sa kanya. Niyakap niya ito at humihingi ng patawad. Nag-alalang tanong naman ni Zinyo sa kanya, okay ka lang? Nanaginip ka ba ng masama? Sabay tugon naman ng ating bida na patawad, ako ang naging dahilan kaya ka namatay. At di peren ito tumitigil sa pagiyak. Pinatahan naman ni Zinyo sa pagiyak ang ating bida, at sinabi, "Huwag kang mag-alala, protektahan kita bro," at niyakap ito. At sabi ng ating bida, "Ako dapat ang pumuprotekta sa iyo Zinyo." Sa pagkakataong ito,
hindi ko na hahayaan na masaktan ka. Sa ngayon, hindi ito ang oras para gunitain ang mga nakaraan. Nagtataka naman si Zinyo sa narinig, pero di na lang ito nagtanong. At nagbili ng ating bida kay Zinyo na aalis muna ito at lalabas saglit, dito ka lang sa bahay at huwag kang lumabas, okay? At sumang-ayon naman si Zinyo, at may inabot ito sa ating bida na isang pamusad sa buhok, dahil pangako nila ito, na kailangan niya dalhin ito sa tuwing lumalabas ito, at pag nakabalik nito ng ligtas, siya mismo ang maglalagay nito sa kanya. At tugon naman ng ating bida sa kanyang kapatid na, titiyakin ito na ibabalik ito sa kanya. Naglalakad ang ating bida na nakatingin sa kanyang kapatid papalabas ng pinto, sa isip nito paprotektahan kita ng maayos sa pagkakataon nito. Naalala ng ating bida na ang pagsiklab ng mga zombie ay mag-uumpisa sa ika-21 ng December, kaya may 20 oras mahigit pa ito, para makapaghanda. Walang nakakaalam bakit ito nangyari, at sumiklab na lang ito ng walang babala, at lumaganap ito sa buong mundo nang wala pang isang oras. At halos kalahati ng may buhay ay naging mga zombies, tulad ng tao, hayop na naging mga halimaw, at lahat ng organismo naging zombies rin ito. At persigido ang ating bida na kailangan ko gumawa ng paraan, hindi ako uupo lang dito nang walang gagawin. At nasa isip ng ating bida ang pinakamahalagang problema pagkatapos magsimula ang apocalypse ay ang mga mapagkukunan. Ang isang maliit na convenience store ay mas mahalaga kaysa sa buhay ng tao, kaya, ang unang hakbang na ginawa ng ating bida ay mag-imbak ng mga supply. Wala pang kalahating araw, ang maunlad na lungsod na ito ay magiging isang nakakatakot na lupain ng mga patay. Pumunta na nga ang ating bida sa pamilihan para mag-imbak ng mga pagkain, dahil naghahanda na ito sa magiging sakuna. At kumuha ito ng mga biskwit, dahil ito ang gusto ng kanyang nakababatang kapatid na si Zinyo. Sabay nagtatakang tinanong ito ng isang tindere sa pamilihan na, "Sir, madami na po ang naibili ninyo, seryoso po ba kayo na bibili pa po kayo?" At tumugon naman ito sa kanya, "Malapit na akong matapos." At sabay tanong ito sa kanya na kung madami pa po ba kayong biskwit sa inyong bodega, kung meron pa bibilhin ko po ito lahat, ika ng tindere paano nyo po ito dadalhin lahat sir? Tumugon naman ang ating bida na, "Tumawag na po ako ng truck, kaya ako na pong bahala." At sabay dumating na nga ang truck na tinawagan niya. Nilagay na nito sa truck lahat ng pinamili niya. Pabirong sabi naman ng truck driver sa ating bida na, "Mayroon kang malalim na bulsa, binata, puno na ang buong truck ko." Para saan ang lahat ng ito? Para sa isang apocalypse ba? Sabay tawa ito sa ating bida. Tumugon naman ang ating bida at tumingin sa truck driver, "Opo, tama ka." Ngumiti na lang ang truck driver sa pag-aakalang nagbibiro lang ang ating bida, at nagmamaneho na lang ito papunta sa bahay ng ating bida. At may nakitang picture ang ating bida sa harap ng sasakyan, ito ay ang picture ng pamilya ng truck driver. Sabay sabi nito sa ating bida, "Maganda diba? Yan ang asawa ko, at ang anak kong babae, ngayon ay ang ikatlong kaarawan ng anak ko." Napabuntong hininga ang truck driver at nagsabing, "Nakakahiya na hindi ako makakauwi at makasama siya sa ngayon, dahil may mga kailangan pa akong gawin." Tumingin na lang ang ating bida sa truck driver. Sa isip ng ating bida na magkatulad lang sila, mga nagtatrabahong tulad nila, at nagsusumikap, para maibsan ang gutom na tiyan. Nakarating na nga ang ating bida sa kanila, at naibaba na ng truck driver ang mga pinamili nito. Akmang aalis na sana ang truck driver ngunit tinawag ito ng ating bida, "Teka lang mister. Ito, tanggapin niyo po itong isang box ng biskwit, at baka magustuhan ito ng inyong anak." Nagdadalawang isip itong tinanggap ng truck driver, dahil sinabi niya rito na hindi siya makakauwi, at marami pa siyang kailangan gawin. At sambit ng ating bida binayaran kita ng dobleng halaga sa ating napag-usapan, kaya wag ka natatanggap pa ng mga tawag, at dameritso ka na papauwi sa inyo, para makasama mo ang iyong pamilya. Nagtatakang tumogan ang truck driver na sige at salamat. At humirit pa sa pagsasalita ang ating bida na umuwi ka na ngayon, huwag kang lalabas ng bahay. Protektahan mo ang sarili mo, lalo na ang pamilya mo. At umalis na nga ang truck driver. Pero nawiwirdohan ito sa mga sinabi ng ating bida, dahil wala pa rin itong kamuwang-muwang na may delobyo na magaganap sa kanilang mundo. Tumunog ang cellphone nito, pero di niya ito pinuna at sinunod niya nga ang sinabi ng ating bida.
Sumapit na nga ang ika-8 ng gabi at natapos na ang ating bida sa paggawa ng pang-emergency na sandata, naghahanda na ito dahil alam nitong parating na ang sakuna. Naihanda na rin ito ang papel na mapa na higit na makakatulong sa kanya, dahil alam nito pag tumama na ang catastrophe ay mawawala na ang internet, kaya di na mapapakinabangan ang mga telepono. Nagulat ang ating bida dahil nasa likod na pala nito ang kanyang kapatid, at nagtataka itong tinatawag ang ating bida, brother. Ano ang ginagawa mo? Pagkabukas ni Zinyu sa ilaw, nakita niya ito na may dala-dalang sandata. At kaya hiningan niya ito ng paliwanag, napuna din ito bakit sobrang kalat ng kwarto. Dinakainik ang ating bida, dahil hindi nito alam kung paano niya ipapaliwanag. At biglang hirit na sabi ni Zinyu at may natanggap akong abiso na ginamit mo lahat ng pera na ating iniipon, ano ba ang binabalak mong gawin? Galit na sabi nito sa ating bida. At magpapaliwanag na nga ang ating bida, sinabi niya rito na kumalma ka lang Zinyu, at makinig ka, alam ko di mo ako papaniwalaan pag sinabi ko sa'yo na malapit nang dumating ang sakuna. Tugon naman ni Zinyu sa ating bida, na, ano? Anong sakuna? Sabay nagtataka itong nakatingin sa kanya, nilapitan niya ang ating bida at hinawakan ang noo nito, sinusuri niya kung may lagnat ba ito. At ika ni Zinyu wala ka naman yatang lagnat, kasi hindi ka naman mainit, o baka nababaliw ka na talaga. Namumula na nakayuko ang ating bida, dahil tama nga ang hinala niya, na hindi siya papaniwalaan nito. At sambit na hirit ni Zinyu sa kanya bakit ka namumula, dahil ba sa may lagnat ka. At pinakalma na lang ng ating bida ang kanyang sarili, sabay sabi nito sa kanyang kapatid, hindi bale na, kung hindi mo ako papaniwalaan. Makikita mo ito sa loob ng ilang oras, sabay tingin nito sa orasan. Pumunta ito sa may bintana at binuksan ito at nagsabi samantalahin natin ang pagkakataong ito para maligo sa malinis na hangin at magpaalam sa mapayapang panahon na ito. Nagtatakang tugon ni Zinyu sa ating bida, Big Bro, kakaiba ang mga kinikilos mo ngayon. At nagsasalita ka ng mga walang kabuluhan, nakatitig si Zinyu sa ating bida, at napagtanto nito na seryoso ito sa mga sinasabi niya, at ngayon niya lang ito nakita ng ganito. At sa isip ni Zinyu bakit bigla kong nararamdaman na parang magkakatotoo ang sinasabi nito, at naging seryoso din itong nakatingin sa ating bida. Seryosong nakatingin ang ating bida dahil alam nito na malapit na dumating ang oras, ang unang yugto ng panahon ng apocalypse at tinatawag itong paghahayag, at tatagal ng 1 buong linggo. Sa pagtatapos ng linggo, 70% ng mga tao sa planetang ito ay maaaring mamatay o maging mga zombie, ang mga maswerteng makakaligtas. Ang 7 impyernong araw na ito ay magpapatuloy sa pagsalubong sa isang ganap na ebolusyon. Umaasa ako na sana isa ako sa maswerteng 10% na iyon. At dumating na nga ang oras ng pagsiklab ng sakuna, may isang lasinggerong naglalakad sa daan, nabitbit ang isang bote ng alak, at nagrereklamo ito, dahil may dumating na mensahe sa kanyang cellphone at nagtatanong kung sino na naman itong nagtitext sa kanya ng ganitong oras. At pagkatingin nito sa mensahe ay ang kanyang boss pala ito, na nagsasabing sira na naman daw yung screen ng computer at pinapabalik niya ito sa kanilang opisina para ayusin ito. Galit na galit itong nakatingin sa kanyang cellphone at nagsasabing pinapakiusapan mo na mag-overtime ako. Nang hating gabi, hindi mo tinatrato ang iyong mga empleyado na parang tao, di ba? Manood ka lang, isusumpa kita hanggang kamatayan. At nabigla ito kasi may tumatahol sa kanya na aso, at sa pagkagalit nito na ibato ng kanyang cellphone, at tumama ito sa aso na tumatahol sa kanya, hindi nito batid akalain na ito na pala ang kanyang magiging kamatayan, at galit na nakatingin sa kanya yung aso, dahil sa ginawa nitong pagbato sa kanya, lumapit ang lasinggero sa cellphone na ibinato nito. Pagkadampot ng cellphone nito ay bigla itong nagulat, kasi di niya batid na nasa likod lang pala nito ang aso. Pagkalingon nito sa kanyang likod, ay nabigla ang lasinggero nang pagtingin niya sa likod isa pala itong halimaw, at damanak na nga ang dugo sa kanyang cellphone na nagri-ring. Natakot ang mga tao na nakakita sa mga nangyari, at ang mapayapang syudad ay napuno na ng mga sigawan. May isang taong humihingi ng saklolo dahil di ito makawala sa isang zombie na humahawak rito, at takot na takot ito dahil lahat ng taong nakikita nito ay nagiging isang zombie. Ang ating bida at kanyang nakababatang kapatid ay naging saksi sa lahat ng pangyayari, nakatingin ang dalawa mula sa kanilang bintana.
Ang nakababatang kapatid ng ating bida ay gulat itong napatanong sa kanyang nasaksihan, ika nito. Bro, bakit sila nagkakagatan? At bakit kinakain nila ang bawat isa? Paliwanag naman ng ating bida, dahil naging zombies na ang mga ito. Nagsisimula na nga ang paghahayag ng apocalypse. Nagulat ang dalawa sa narinig nila na may sumisigaw ng saklolo, at binabanggit ang kanilang pangalan, at nagmumula ito sa kanilang pinto.